Amen. Laging mabuti ang ating Panginoon. Amen. Praise God. At ako po ay nagpapasalamat mga kapatid at nagaling po kami sa malayong lugar. Amen. At iningatan kami ng aming Panginoon, ng ating Panginoon. Amen. Dahil hindi mo alam kung iinit o aaraw doon sa lugar na pinuntahan namin. Tapos, syempre, bangin, may fog. Takot na takot ako sa bangin, kaya habang nagta-travel kami, pray kami ng kahit na bali kasi matagal naman ako hindi nakapunta ron, kaya laging bago ang pakiramdam. Nung LA, hindi ako nakasama. Amen? At bago po tayo mag-umpisa mga kapatid, amen, ay pwede ko pa pong hilingin ang ating mahal na pastor na manalangin bago tayo mag-umpisa. Amen? Praise God. Hallelujah. Pastor Daniel. Ay sa Panginoon, mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. Lord, salamat po. Thank you, Jesus. Dakilang Diyos, maraming salamat muli sa gabing ito, sa pag-iingat, kalakasan, Panginoon, ay pong pinagkaloob. Higit po sa lahat ng iyong presensya na siyang nagpapalakas sa bawat isa. Panginoon, niling namin ng iyong malayang pagbasbas at pagkilos sa aming kalagitnaan. Lord God, gamitin mo at langisan mo, Panginoon, ang bibig po ng aming kapatid, si Sister Melet, Panginoon, na maging pagpapala, Lord God. Ikaw po ang magbigay sa kanya ng katalinuhang makalangit, Panginoon. Amen. Praise God, makakatulong ang kanyang mga babanggiting mga pananalita na makapagpapalakas po ng aming mga pananampalataya. Panginoon, makakatulong sa aming paglapit sa pananalangin sa gabing ito. We rebuke, Panginoon, the works of darkness, Panginoon, sa iglesyang ito. Lord God, nihiling po namin ang tagumpay, Panginoon, sa gabing ito. Sa iyo po ang papurit pagsamba. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa gabing ito at maaari na po kayo makaupo mga kapatid. Amen. Hallelujah. Nakahanda na po ba yung natin? Yung Sister Liza? Amen. Ang topic po natin ngayong gabi mga kapatid ay continuation ng ating pinag-aralan last week. Amen. It's about a relationship sa ating Panginoon and about our heart, mga kapatid. Amen. Pwede bang yung maintain your heart for God each day. Yan ba yan? Parang hindi. Sister Eliza, parang hindi. Yung verse. Sandali lang po mga kapatid kasi hindi ako sanay gumagamit ng At saka nakatago lang ako lagi sa devotion mga kapatid. At napakatagal ko na pong hindi tumatayo mga kapatid. Parang tumayo ako dito last mga kapatid. Siguro nung ginagawa pa yung church, yung time na yon. At yung mga nauna pang mga panahon mga kapatid ay nung bata pa kami. Amen. Nung nag-umpisa tayo sa ministry. Maintain your heart to God each day mga kapatid. Amen. Yung verse lang ito, ibang translation. Therefore, Hebrews 3:1 mga kapatid, therefore, holy brothers and sisters who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, whom we acknowledge as our apostle and high priest, mga kapatid. Amen. Amen dito mga kapatid sa pag-aaralan natin, amen, ay kailangan po yung puso natin, mga kapatid. Amen. Alam niyo naman po, ang puso natin, mga kapatid, ay napaka-importanteng bahagi ng ating katawan. Amen? Ganyan lang po kalaki yan. Kung gaano po kalaki yung grip nyo, ganyan din kalaki ang puso nyo, mga kapatid. Amen. And
Ang puso natin mga kapatid, amen, alam nyo na, maraming sinasabi about puso mga kapatid. Katulad ng mga may kantang sinasabi na, sana dalawa ang puso ko. Bakit mga kapatid? Para pwede siyang maligaw dun sa isa, pwedeng maligaw sa isa. Amen. Pero hindi po ganun ang ginawa ng ating Panginoon. We only have one heart, mga kapatid. Amen. At ang pusong yan, mga kapatid, ay dapat nating kanino ibigay. Amen. Kanino dapat ibigay? Bago natin ibigay yan sa asawa natin, sa magiging asawa natin, number 1, mga kapatid, ay para po yan sa ating Panginoon. Amen. Amen. At tandaan natin mga kapatid, di ba pinag-aaralan natin, na ang lahat ng bagay, yung nakaraang pag pinag-aaralan natin sa Bible study, ang lahat ng bagay ay pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ginawa ang langit at lupa, lahat. Kahit itong tinutuntungan natin at doon sa taas, mga kapatid, mga halaman, lahat ng pangangailangan natin pinagkaloob ng ating Panginoon. Ngunit isa lamang ang kailangan ng Panginoon sa atin. Amen. Sino po? Tayo po ang kailangan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Nilikha tayo para sa Kanya. Amen. Nilikha na, binigyan tayo ng buhay para sa Kanya. Amen. And the purpose is, mga kapatid, bakit? To give glory and honor to our Lord Jesus Christ. Worship Him every day, mga kapatid, of our lives. Amen. At patuloy tayong mag-aral sa salita ng Panginoon. Amen. At lalo nating maintindihan kung ano ang plano ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen. At alam naman po natin yan, mga kapatid. Amen. Sa isang relasyon, mga kapatid, paano ka ba makikipagkaibigan or pakikipagkaibigan? Paano mo aalagaan? Paano mo aalagaan, mga kapatid, pag nakikipagkaibigan ka or kahit na sa asawa or girlfriend, di po ba inaalagaan, mga kapatid? Para magtagal, para walang away, amen, inaalagaan. Ganon din po sa ating Panginoon, amen. Ang ating relasyon sa ating Panginoon ay dapat nating alagaan. Kailangan po yan ng mga spiritual na bagay, mga kapatid, na magno-nurture, mga kapatid, para lumago tayo at patuloy nating ma-maintain ang ating puso sa ating Diyos sa araw-araw. Amen? Ganun po ba, mga kapatid? Nandun po ba lagi talaga ang ating puso sa ating Panginoon? O magtapat kayo, yung totoo, na nandyan po ba palagi o minsan wala? Kahit ang isipan natin, ang tawag dyan, yung naglalakbay, yung salitang lutang, minsan, pagka marami kang ginawa, Sister Evelyn, alam mo yan, nakukuha mo, minsan lutang ka, mga kapatid, amen. Subalit, kung ganun ang nangyayari sa atin, lutang ating puso, ililipat dito sa kabila, o dito lang ba? O dito lang palagi ang ating puso, saan? Dito, mga kapatid. At kung tayo may sakit, di po ba, mga kapatid, kailangan natin ng maintenance. Ganon din po ang ating puso. Amen. Lalo-lalo na po sa pakikipag-ugnayan natin sa ating Panginoon. Mga espiritual na bagay, mga kapatid, ang kailangan ng ating puso para tuloy-tuloy po nating ma-maintain ang ating relasyon sa ating Panginoon. Amen. At ilagay mo, Sister Eliza, please, First Chronicles 28:9, mga kapatid, para mabasa natin yung verse. Amen. Introduction pa lang ito, mga kapatid. Amen. And sabi po dito, mga kapatid, First Chronicles 28:9, and thou, Solomon, my son, know the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind. For the Lord searcheth all hearts
and understandeth all the imaginations of the thoughts. If thou seek him, he will be found of thee. But if thou forsake him, amen, pakinggan po natin mabuti ha, if thou forsake him, he will cast thee off forever. Amen. Maliwanag po yung mga kapatid. Kapag hinanap mo ang ating Panginoon with the perfect heart, mga kapatid nakalagay dito, with the perfect heart, amen, tayo po ay matatagpuan natin, mahahanap natin ang ating Panginoon. Pero kung hindi po natin siya, ano tawag din sa Tagalog, forsake, kung hindi natin siya, ano tawag dito, yung nilingon, inunahin, kung hindi natin siya natutong makilala, amen, ano mangyayari? He will cast thee off forever. Wala tayo sa Kanya, mga kapatid. Amen. Di po ba, mga kapatid? Yun. At meron po tayong tatlong aspeto, mga kapatid. Amen. Na nakasulat dito, mga kapatid. 3 aspects, Sister Liza, please, paki-ano. 3 aspects on how to maintain a close relation with God. Amen. Si Solomon po, mga kapatid, ay humingi po siya ng, hindi po siya humingi ng kayamanan. Kung hindi, ang hiningi niya po, mga kapatid, ay makapag-judge siya ng maayos, wisdom, mga kapatid, ang hiningi niya. Subalit dahil sa nagkaroon siya ng favor sa ating Panginoon, pati ang kayamanan, mga kapatid, ay ipinagkaloob niya. Amen? Praise God. Palakpakan niyo pa natin ang ating Panginoon, ninenervous ako. Pasensya na kayo. Serve God with, number 1, mga kapatid, aspeto ng ating, para maging maganda ang relasyon natin sa ating Panginoon, maging malapit tayo sa Kanya. Amen. Number 1, siyempre, yung puso natin, amen, ay maging malinis, amen. At siya lang po ang nakakakita niyan kung anong nasa loob. Kahit ako, hindi ko po alam, amen. Pero, sabi nga po, sa the abundance of the heart, your mouth speaketh. Kung anong nasa loob na yung puso, ilalabas yan, i-reveal yan ng iyong mukha, ng iyong countenance. Amen? Kung ikaw ay nalulungkot, nakikita sa mukha mo na malungkot ka. Amen? Hindi pwedeng magsinungaling, hindi pwedeng ipokrito, makikita at makikita yan, mga kapatid. Amen? All the issues of life, mga kapatid, lahat ng hinagpis mo, kapighatian, na naramdaman mo, kalungkutan na dumanas sa iyo, nandyan yan sa puso, nakatago. And the Lord knows all the secrets of our hearts. Tandaan natin yan, mga kapatid na. Amen. Serve God with a complete heart, mga kapatid. Sabi sa Hebrews, maliit masyado. Hebrews 10:38, mga kapatid. Amen. But my righteous one will live by faith, and if he shrinks back, I will not be pleased with him. Anong translations to? NIV. Amen. Kapag, mga kapatid, ang sabi rito, ang righteous, mga kapatid, ay mamumuhay sa pananampalataya. Subalit, amen, pag ikaw ay nag-back out, amen, sa Panginoon, amen, ano kalagay? Nasaan na? Pakiulat nga, Sister Eliza. Pagka ikaw ay shrinks, mga kapatid, parang nag-back out ka, nawala ka, amen, hindi siya malulugod sa atin, mga kapatid, amen. So, anong dapat mang gawin, mga kapatid? Lagi po tayong, amen, lagi po tayong manatili sa ating Panginoon, amen. Abide always in Him, mga kapatid, amen. Okay na, Sister Eliza, okay na. Yon, mga kapatid. Deciding not to shrink away in fear or selfishness from things puts
on my heart to do. Yung mga bagay na nais ipagawa sa iyo ng Panginoon at hindi mo sinusunod, amen, lalo-lalo na po sa mga schedules natin, mga kapatid, amen. At hindi ko alam kung sino naka-schedule ngayon, pero inassign ako, na hindi mo ginagampanan at hindi mo sinusunod, amen, no matter what, mga kapatid, sana hindi mo sinunod, amen. Nagkakaroon po ng batik yung mga kapatid, amen. Sana hindi mangyari. Sana pag nilagay tayo sa schedule, sa morning devotion, evening devotion, nagkakaroon po na tayo ng problema dyan sa mga scheduling. Mag-e-exhort, magfa-facilitate, minsan nawawala mga kapatid. Sana hindi mga kapatid, sapagkat ang morning and evening devotion mga kapatid ay force po natin yan, prayer force po natin yan para sa household of faith mga kapatid. Hindi po pansarili ang pinapanalangin natin doon, kundi ang kalahatan po ng iglesia ng Lerma Community Church at kasama po yung mga taong nasishare natin at kung saan tayo pumupunta mga kapatid na nasishare natin. Di po ba mga kapatid? Hindi po tayo selfish mga kapatid para hindi natin sila isama sa ating panalangin. Basta humingi sa atin ng prayer request, ipanalangin po natin mga kapatid. Amen. Next mga kapatid, being honest with God, myself, and others, when I am motivated by people's approval more than God's approval. Galatians 1:10, mga kapatid, amen? And I now trying to win the approval of men or of God? Or am I trying to please men? If I were still trying to please men, I would not be a servant of God. Amen. Maliwanag yung mga kapatid. Saan kayo mga kapatid? Man's approval or God's approval? Gusto ko marinig yung sagot nyo. Amen. Hindi po natin ginagawa ang mga bagay na to para po malugod ang kapwa natin, mga kapatid. Ang binibigyan po natin ng kaluguran dito, mga kapatid, ay ang ating Panginoong Yesus. Hallelujah. Lahat po, ultimong pinakaliit-liit ang ginagawa natin sa iglesia ng ating Panginoon. Hindi mo yan ginawa para kay pastor. Kanino? Sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. At yun nga po, mga kapatid. Pagka hindi po yan, wala po yan sa iyo, mga kapatid. Hindi ka po servant of God. You are a servant of men, mga kapatid. Pagka approval ng gagawin ko to kasi andito yung crush ko, kailangan makakita niya. Masipag ako, naglilinis ako. God, hindi approval ng Panginoon hinanap mo, amen? Men's approval, mga kapatid. And that is not, hindi ka worthy, mga kapatid, sa bagay na yon. Hanapin natin ang approval ng ating Panginoon, amen? Amen. Praise God. Sana po nagkakaintindihan tayo. Sabihin niyo po, kung hindi niyo naiintindihan, pwede naman pong ano. Next mga kapatid, sana. Believing that my talents, amen. Being honest with God, myself, amen. And others when I am motivated by people's approval. Dito po yun mga kapatid sa Galatians 1:10, being willing to step out in faith. Mga kapatid, pakiano nga yung Galatians 1:10 para mas lalong maintindihan natin. Dito na pala. Ayun na pala, pinaliwanag ko. Okay, next na tayo. Amen. Sa Matthew 25:14-30, being willing to step out in faith when God entrusts me with a responsibility. Amen. Ito pong Matthew 25:14-30 is the parable, mga kapatid, of talents, mga kapatid. Naalala nyo yung talents na pinagkaloob sa isa, nagbigay siya, mga kapatid, yun ay ginamit niya. Amen. So ano nangyari? Nadagdagan ang talents na yon, dumami. Kung marunong siya mag-gitara, binigyan pa siya ng talent mag-drums. Hindi lang yun, mga kapatid. Binigyan pa siya ng talents na umawit, mga kapatid. Binigyan pa siya ng talents na, sino may gustong ganon? Na maraming talents. Ipaggamit natin sa Panginoon yan, yung talents na yan, mga kapatid. Lalo pong malulugod ang ating Panginoon. At doon naman sa isa, mga kapatid, binigyan, ginamit niya, ginamit niya rin, at isa lang po ang naging bunga. Yun namang isa, dahil
ayaw niyang, hindi niya alam hindi niya alam ibig sabihin ng sinasabi. Itinago niya yun, mga kapatid. Idinaon sa lupa at nang bumalik yung amo, hinanapan sila, nasaan na yung binigay ko sa inyo? Lumago ba? Walang iniwan yan, mga kapatid, sa negosyo Binigyan ka ng puhunan, hindi mo pinalago. Ginamit mo lang, ginastos mo lang sa pansarili. Yun po yun Pero yung may isip, yung matalino, amen, ginamit niya, lumago, dumami ang kanyang talento, dumami rin ang kanyang kayamanan, kasama na yun, lahat-lahat, dahil pinagamit niya, mga kapatid, amen. Yun po, mga kapatid. At yung isa, walang napala, mga kapatid, at hindi nalugod ng Panginoon sa kanya, amen. Pinaigsi ko na lang, mga kapatid, dahil 25:14-30, mahaba masyado yan. Next, mga kapatid, believing that my talents and gifts are given to me by God for a good purpose and using them for that purpose, mga kapatid. Amen. 1 Corinthians 12:31. Ito po yung sangkap, ito po yung patungkol sa body, mga kapatid. Katulad, halimbawa ko po ang katawan natin, mga kapatid. Di po ba isang katawan lang tayo, pero marami tayong mga sangkap. Ano po yung mga ginagamit natin sangkap? Mga kapatid. Ano po? Kamay. Ano pa? Lahat ng ginagamit natin, mga kapatid. Isang ano yan, sa isang katawan. Representing, mga kapatid lang yun, pero ang tunay niyan, mga kapatid, ay yung body of Christ, mga kapatid. Amen. Pwede bang sabihin ng mata, "Oy, magpapahinga ako, ikaw muna ang tumingin." Hindi naman yun ang kanyang tungkulin. Yung mata lang talaga, meron po bang ibang bahagi sa katawan ninyo na pwedeng tumingin? Wala, di ba? Dito sa pagdinig, pwede ba sabihin sa bibig mo, "Oy, ikaw muna ang makinig Yung katulad ngayon yan, tinatamad ako makinig ikaw muna. Amen. Di ba, hindi, mga kapatid? Diba? So, katulad din ng katawan ni Kristo, mga kapatid, marami din po tayo, mga kapatid. Kaya nga po, binigay ang fivefold ministries, mga kapatid. Amen. Kanya-kanya po tayo, mga kapatid. Amen. My prophets, my evangelists, pastors, teachers, and prophet, evangelist, apostle, yan. Which is hindi ko pa masyadong nakikita dito sa atin, yung apostle and prophet, mga kapatid. Pero pastor, at saka evangelist and teachers, dito po, yung mga kapatid. Kulang pa tayo, mga kapatid. So, kailangan pong magsumikap tayo ng gusto upang ma-achieve natin yung mga bagay na yan. Amen? Sister Evelyn, tawa ka ng tawa. Yun, mga kapatid. Eto, last, mga kapatid, itong isa. At yung mga bagay na yan, mga kapatid, kung meron tayong talent kumanta, umawit tayo. Kung meron namang nakikita natin ng ating sarili, mga kapatid, na pwede tayong magturo katulad nito, amen? At natutuwa ako sa Panginoon, mga kapatid, amen? Sa totoo lang. Doon po sa morning devotion, dati po, mga mahiyain po yung mga nandoon, amen? Hindi nila alam kung anong gagawin, magpa-facilitate, nahihiya, magbabasa, nahihiya. Pero purihin ang Panginoon, mga kapatid, amen? Natututo po sila unti-unti, mga kapatid. Sister Evelyn, sana po yan. Sister Rosalie, natututo na pong mag-share ng salita ng Panginoon. Si Brother Mar, mga kapatid. Si Sister Olive, na bago pa lang tumanggap sa ating Panginoon, amen, nagagamit na rin po siya. Asan yung mga kapatid natin sa Panginoon na matagal na? Bakit mawawala? Sana naman po hindi, mga kapatid. At wag nating pigatiin, mga kapatid, ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Nakikita po yan ng ating Panginoon. Kung okay naman po at pwede niyong gawin, bakit hindi po pwede? Katulad ko po, mga kapatid, matagal na po ako hindi tumatayo. Panahon pa po ni Magella, nung kami ang mga ginagamit dito ng Panginoon. Amen. Isa pa lang ang anak namin, mga kapatid. At salamat sa Diyos na
hanggang ngayon, andito pa rin yung, sabi ni Pastor, siyempre, kahit na siyempre anak ko, sabi ni Sister Sara, Mami, ikaw magtuturo sa Mami, ikaw mag-MC sa linggo. Ha? O sige, sabi ko ganun, basta kaya ko, wag lang yung mahihingal ako. Amen? So, purihin ng Panginoon. It's a privilege, mga kapatid. Amen. Tanggapin niyo yan, mga kapatid. Yan ay pribileheyo galing sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Pumalakpak nga yung may mga talento dyan at pwedeng magturo. Hallelujah. Na madalas hindi uma-attend sa ating mga devotion. Amen. Sister Mary Jane, mga kapatid, nasa ibang bansa. Pero purihin ng Panginoon. Siya yung nagpipresent, siya yung nagpapaalala. Kahit ako, mga kapatid, hindi ako marunong gumamit ng mga cellphone, how to invite or share. Alam mo yan kung saan ko na yan nandun kami sa Baguio. Hindi ko alam kung sa Baguio o dito nag-umpisa nung bago kami umalis. Sabi ko, paano kaya ito? Paano kaya ang pag-i-invite? Eh si Sister Olive, hindi pwede nung araw na yon. Pinag-aralan ko. Kinilig ko. Sabi ko, pumasok. Ganito lang pala. Sabi ko, gano'n. So, kung meron kayong nare-receive na nag-invite, ako po yun na walang pangalan. Amen. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Amen. At last, mga kapatid, prioritizing closeness with God and building His kingdom while trusting Him to take care of my needs. Ano nakalagay dito, mga kapatid? Matthew 6:33, mga kapatid. Huwag natin kakalimutan yung but. Mga kapatid. Kasi minsan, pagka sinasabi na yan, seek ye first lang, wala yung but. Kasi kaya may but yan, mga kapatid. Ano sa Tagalog yon? Ngunit. Dahil meron kang gagawin bago mo makamtan yan. Di ba? Tingnan mo. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ngunit, may gagawin ka. Ano yun? Sino isisik mo, mga kapatid? Bago mo matanggap ang lahat ng yan, bago maidagdag sa iyo, mga kapatid. Unawain nating mabuti, napaka-importante po yan sa atin bilang mga Kristiyano. Amen. At yung mga matatagal ng Kristiyano, mga kapatid, napaka-importante yan, mga kapatid. Minsan, marami tayong nauuna sa ating mga buhay, mga kapatid. Hindi nakakalimutan natin na ang dapat nating unahin sa umaga ay ating Diyos na buhay. Amen. Na muli tayong ginising. Amen. Ipinrovide lahat ng pangangailangan natin sa araw na yan. At the next day, mga kapatid, maga pa lang may pagkain na tayo. Hindi po ba natin dapat purihin at pasalamatan ng ating Panginoon? Praise God. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Hallelujah. 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 Amen. All these things shall be added unto you. Ibig sabihin, when you wake up in the morning, mga kapatid, priority mo na agad ang ating Panginoon. Amen. Na dapat purihin, sambahin. Amen. Wala ba tayong mga pangailangan? Every day of our lives, mga kapatid, lagi tayong may kailangan. Kailangan natin laging kumain. Kailangan natin ng tubig, ang ilaw, ang araw, ang hangin. Kung sinopres kaya lahat ng ating Panginoon yan, ano mangyayari sa atin? Di ba, mga kapatid? Everything, mga kapatid, lahat ng bagay sa mundong ito, mga kapatid, galing sa ating Panginoon. Tandaan po natin yan lahat. Amen. So, ano ang dapat natin gawin? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and lahat ng gusto mo, mga kapatid. Pero binigay naman na sa iyo yung mga basic needs. Amen? Sinabi dyan, all these things. Hindi natin alam kung ano-ano yon. Pwedeng kayamanan, pwedeng magkaroon ka ng boyfriend na matagal mo nang hinihintay. Amen? Basta't yung mga pangailangan mo na alam ng Diyos na makakabuti sa iyo, ibibigay niya yan. Subalit kung hindi kalooban ng Panginoon, huwag na nating asamin yung pangkapatid sapagkat hindi yan ipagkakaloob ng ating Panginoon. Kung alam niyang ikakapahamak natin, hindi yan ibibigay ng ating Panginoon. At kung makulit tayo, mga kapatid, at lagi natin sinasabi, alam natin hindi kalooban ng Panginoon, ibigay sa iyo,
meron ka pang maghaharong ka pa ng consequence, mga kapatid. Huwag nating asamin yun, mga kapatid. Amen. Lalong-lalo na po yung mga rising yung mga kabataan. Amen. Matuto tayong humiling ng maayos sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Next, mga kapatid, yung susunod, yung pong sinabi nating lahat ay under doon sa unang serve God. Serve God with a complete heart. Amen, mga kapatid. Hindi naman ang sinabing heart, mga kapatid. Kasama dyan. Katulad ng pagmamahal ay bibigay natin sa ating Panginoon. Love the Lord with all your heart. Ano pa? With all thy soul and with all thy strength. Kasama na yung spirit doon, mga kapatid. Amen. Susunod, mga kapatid. Isang topic pa lang to. May susunod pa, sister, Be honest about your desires and intentions, mga kapatid. Amen. Sabi dito sa Ezekiel 36:26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove you from your heart of stone and give you a heart of flesh, mga kapatid. Pag ang puso mo ay bato na, wala nang pakiramdam, mga kapatid. Amen. Kaya wag nating naisin yun, mga kapatid. Kailangan ang puso natin lagi ay flesh, mga kapatid, laman. Amen. Yun. Be honest about, kailangan, mga kapatid, yung mga hindi magagandang intentions na nais natin. Amen. Alam naman natin yan, mga kapatid, dumaranas tayo yan. At alam natin, mga kapatid, na subject tayong lahat nga, mga kapatid. Minsan hindi natin napag-aaralan yung ating nafe-feel sa ating puso. Amen. Nandito yan sa isipan pababa dito. Katulad ng follow your heart, mga kapatid. Laging sinasabi yan kahit sa Facebook. Follow your heart. Hindi, dapat follow, kasi na dapat natin sundin ang ating Panginoon, di ba? Amen. Yung lahat ng kanyang kagustuhan. Amen. Not your heart. Kung yung sinasabi ng puso mo hindi tama, wala na, nagkamali ka na. Amen. Di ba? Yun. Susunod, Sister Liza. Psalms 22:10, mga kapatid. Ito, na-acknowledge God in your life. Ina-acknowledge ba natin, mga kapatid, ang ating Panginoon sa lahat ng sandali? Amen. Anong sabi sa Proverbs 3:5-6, mga kapatid? Amen. Sabi rito, mga kapatid, sa Proverbs 3:5-6, mga kapatid. Ano ba yun? In all thy ways, acknowledge Him. Trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kahit ito, mga kapatid, yung understanding natin, dapat nakapasakop yan sa ating Panginoon. Sapagkat minsan, iba-iba yung kaunawaan natin, mga kapatid. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight, mga kapatid. Nagagawa po ba yan natin, mga kapatid? Amen? Pag meron po tayong close relation sa ating Panginoon, mga kapatid, amen. Sigurado yan, mga kapatid. Lahat ng bagay saan ay ipagkakatiwala natin sa ating Panginoon, amen. Do not trust on your own understanding. But yung understanding mo, mga kapatid, ay ipasakop mo yan sa ating Panginoon, amen. And He will make your path straight. At ano sa Tagalog yan? Magiging tuwid ang iyong lakad, mga kapatid. And all thy ways, mga kapatid, hindi sinabing one way lang, mga kapatid, hindi sinabing two way lang. Lahat ng gagawin natin sa ating buhay. Amen. I-entrust natin yan sa ating Panginoon, i-acknowledge yan natin sa ating Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, di ba, umaga pa lang, umihingi tayo ng gabay at patnubay sa ating Panginoon sa lahat ang ating gagawin sa maghapon, di po ba? Sa morning devotion, sa mga prayers natin. Lahat po ng pag nagpe-pray po ang morning devotion and evening devotion, kasama po ang household of faith na ipinagpe-pray doon.
kung hindi kayo nakapag-pray, nag-pray po yung, nag-exhort yung time na yon. Amen. Maga pa lang, hanggang gabi, ay binabantayan na tayo ng ating Panginoon. And we ask protection, mga kapatid, sa ating Panginoon. Lahat ng bagay, mga kapatid, i-entrust natin. Even our future, mga kapatid. Lahat ng ating gagawin, mga kapatid. Wag tayong tawag dito, rattle or hindi mo na, lalakad ka na lang na hindi ka sumasangguni sa ating Panginoon. Amen. Importante po yun, mga kapatid. Acknowledging all thy ways in the Lord, mga kapatid. Amen. At purihin ng Diyos, mga kapatid. Amen. Tapos na tayo na Sister Eliza. Last na yon. Okay, mga kapatid. Sana may natutuhan kayo. Amen. Na kailangan pong maging maayos ang ating puso, amen, sa harapan ng Panginoon upang magkaroon tayo ng close relation sa Kanya. Pag hindi po ayos ang ating puso, I doubt it, mga kapatid, na para lang tayong nagiging hypocrite tayo na meron tayong magandang relasyon sa ating Panginoon. Amen. So, ang dapat po nating gawin, mga kapatid, amen, nais ko lang pong basahin sa inyo ang mga bagay na sinasabi sa puso, mga kapatid. Sabi sa Jeremiah 17, paki-plus lang, Sister Eliza, Jeremiah 17, 9 and 10, mga kapatid. Gusto ko lang basahin sa inyo, mga kapatid, kung ano po ang puso. Amen. Sa Tagalog, ha? Ang puso ng tao ay mandaraya, higit sa lahat, at lubos na masama. Amen? Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? At lubos na masama. Amen. Sino ang nakakaalam kung gaano ito kasama? Sino, mga kapatid, ang nakakaalam kung gaano ito kasama? Ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Kasi 10, mga kapatid, ay yung kasunod, for the Lord. At yan, I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways and according to the fruit of his doings, mga kapatid. Ang Diyos lang po ang nakakatalos at nakakakita ng ating puso. Ang katabi mo, hindi niya alam yan. Hindi niya rin alam kung ano iniisip yan, mga kapatid. Pero lalabas at lalabas yan, dahil sabi nga ng ating sa Bible, mga kapatid, the abundance of the heart, the mouth speaketh. Sasalitain ng ating bibig yan, mga kapatid. Amen. And Psalms 44, verse 21, Sister sa Eliza. Last na po, tapos na po ito, mga kapatid. Amen. At tayo po ay malapit ng malalangin. Shall not God search this out? For He knoweth the secrets of the heart. Amen. Di ba alam ito ng ating Diyos? Di ba? For He, alam niya lahat. He knoweth the secret of your heart. Amen. So, kung meron pong maraming nakatago diyan, hindi po yan magiging malugod ang ating Panginoon. Hindi po tayo magkakaroon ng magandang relasyon sa ating Panginoon. Amen. Di po ba ang mga treasure hunters, mga kapatid, pag hindi iisa ang kanilang layunin at merong maraming puso doon, hindi matutuloy yung pagkuha ng kayamanan. Kasi yung uncle ko, treasure hunter Pagka merong hindi mabuti ang budhi doon, hindi mabuti ang puso, nawawala yung kayamanan, yung ginto. Hindi natutuloy yon. So, totoo po sinasabi ng Bible, mga kapatid. Amen. And conclusion na tayo, mga kapatid. Deuteronomy 4:21-31. Tatayo na po tayo, mga kapatid. Deuteronomy. Pakiano lang po para mas nalo nating maintindihan. Amen.
The Lord was angry with me because of you, and he solemnly swore that I would not cross the Jordan and enter the God land the Lord your God is giving to you, inheritance. Tama ba yun? Yan ba nakalagay, Sister Eliza? Yung susunod, 421, tama ba yun? Hindi yata tama yun. Ay, 44 pala. I'm very sorry. 44:21. Hindi, 44:21. Nagkamali ako. May problema na talaga yung mata ko. Ay, Psalms pala. I'm sorry. Psalms 44:21. Na-flash na yon? Ah, okay. Sorry. Amen, mga kapatid. Deuteronomy 4:29 hanggang 31. Sorry, 4:29. But if from there you seek the Lord your God, you will find him. If you look for him with all your heart and with all your soul. 21 hanggang 31, Sister Eliza. 4:29 hanggang 31. 30. Okay. When you are in distress, and all these things have happened to you, then in latter days you will return to the Lord your God and obey him. 31. For the Lord your God is a merciful God. He will not abandon or destroy you or forget the covenant with your forefathers which he confirmed to them by oath, mga kapatid. Amen. Ano ba daw po ang ating Diyos, mga kapatid? He is a merciful God, mga kapatid. Ano man po yung nagawa nating pagkakasala, amen, kung tunay nating hahanapin ang ating Panginoon, amen, mga kapatid, ano po sabi? He will not abandon or destroy you or forget the covenant, mga kapatid. Pangako po yan ng ating Panginoon, amen. And praise God, at tatayo na po tayo, mga kapatid, amen, as palakpakan po muna natin ang ating Panginoon, kapatid, praise God. Sana po naintindihan natin yung ibig sabihin ng pinag-aralan natin ngayong gabi na to, how to maintain, mga kapatid, a heart for God each day. Amen. Paano po, mga kapatid? Amen. Natin na mamimaintain yung ating puso na laging nasa Panginoon. Amen. Gayong napakarami nating ginagawa, everyday, sa trabaho. Kahit po nanay, syempre marami ring ginagawa, di ba? Paano po? Amen. Sister Sarah, pwedeng awit po muna tayo sa ating Panginoon at habang inaawit po natin ang awit na to ay patuloy po nating namnamin ang sinasabi ng awitin na to. Amen. Patuloy nating hilingin sa ating Panginoon, mga kapatid, na ang maging ayos ang ating puso sa kanyang harapan. Amen. Andiyan si Sister Sarah. Amen. Magpa-examine tayo sa ating Panginoon. Examine ourselves, mga kapatid, ang ating puso. Saan na ba yan nakalagay ngayon? Ano ba ang kondisyon yan? Amen. Praise God, mga kapatid. As we sing the song, siyasatin mo, Jesus.
Amen. At darako na po tayo sa panalangin, mga kapatid. Amen. At habang iaawit natin ito, mga kapatid, ituon po natin ang ating isipan sa ating Panginoon. Amen. At kung meron po tayong nagawang mga kasalanan, amen. At kung ano man po yung mga laman ng ating puso na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon, hilingin po natin yan sa ating Panginoon na matanggal. Amen. Kung meron pa pong sama ng loob dyan. Amen. Lahat ng bagay, Panginoon, mga kapatid, na hindi kaaya-aya sa ating Panginoon na nasa ating puso. Humingi po tayo ng patnubay at gabay sa ating Panginoon. Amen. Jesus. Panginoon, narito po ang aking mga kapatid, O God. Hallelujah. Ikaw po ang nakakaalam, Panginoon. Hallelujah. Kung ano po ang kondisyon ng kanilang mga puso. Hallelujah. Nagsusumamo sa iyo, Panginoon, sa oras na to. Hallelujah. Lord God. Gusto po namin maging ayos ang aming mga sarili, Panginoon, sa iyong harapan. Maging ayos ang relasyon namin sa iyo, Panginoon, upang kami makapabuhay, Panginoon. Hallelujah. Na patuloy sa mundong ibabaw na to. Hallelujah. Sa iyong gabay at patnubay, Panginoon. Yes, Lord. O aking Jesus. Lumalapit. Lumalapit. Di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Hallelujah. Kawaan, kapatawaran sa iyo ay nakamtan mo, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa iyo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Hallelujah, mga kapatid. Lumapit po tayo sa ating Panginoon sa oras na ito. Hallelujah.
and our faith.